Sawadee Cup, guys! May panibagong handog na naman akong vlog sa inyo. Today is August 20, 2023 at ngayon ang aking paglipat sa Saraburi, Thailand. Kaya huwag kayong magtataka, tingnan nyo naman ang dala-dala kong desktop computer. And we were surprised kasi nga nung chinek namin yung location ay nasa 2 hours ang biyahe from Montaburi to Saraburi. Pero laking gulat namin, ngayon ay inabot lamang ng 1 hour ang aming biyahe. So gusto nyo na bang malaman kung saan talaga tayo pupunta? Siyempre, dun nga sa sinasabi kong school na pinili ko. Eh di ba nga, wag ka na maguluhan kasi 3 schools, international schools pala, ang nag-hire sa akin, hindi ba? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, may 49,000 baht na sweldo at napakaraming benefits. At dahil dyan, sa sinasabi kong mga benefits, tumataas na naman ang aking tono. Char lang. Medyo nalulungkot din naman ang inyong bulakin yung gala. Bakit? Kasi nga 15 years din ako nagtira sa Montaburi. Imagine niyo guys, hindi biro yun 15 years. Ayan ang billboard ng St. John Mary International School. Nakikita ko na yung pulang billboard na yun. Nalalakihan ka na ba sa school mo? Tingnan ninyo kung gaano kalawak ang school na to. Wag na natin patagalin pa mga mare at pare. I would like to formally welcome everyone dito sa St. John Mary International School. Sige nga, palakihan tayo ng school, Char. May security guards ba dyan sa school nyo? Ilan? Sa amin, 10. Char. Pero hindi nga, maraming security guards dito sa St. John Mary International School. Parang kailan lang nakikita lang kita sa videos, roundabout. Nag-emote nag-inarte. Talaga naman nakikita ko lang to sa videos before, pero eto na. Gusto ko na umiyak Overacting! Pero seriously guys, napakaganda ng facade ng school. Pero ngayon nga guys, parang hindi natin mapupuntahan yung mga school buildings, yung mga offices, at yung mismong campus. Kasi nga, Sunday ngayon, so closed pa. Bukas, open na. Kasi nga tomorrow, may orientation day for the new teachers. At ang daming ganap bukas sa newly hired teachers orientation day. Huwag kayong mag-alala dahil itataguyod ng inyong bulakin yung gala ang watawat ng Pilipinas. Pero teka, wait lang tayo. Bago natin pag-usapan yung orientation day na yan, bukas pa naman yan. Ito munang homestay ang pag-usapan natin. Though meron kaming 4,000 baht na housing allowance, I chose to stay here sa homestay ng SJMIS. Siyempre, dagdag vlog to, no? Charis! Gusto ko rin naman talagang makita yung kanilang homestay na nakikita ko sa mga videos nila. Eto na. Ilatag na yung red carpet, bababa na ang inyong bulakin yung gala at lalakad na. Diba? Naka-red car, red carpet, red school, everything is red. At yung album na pinakikinggan namin ngayon sa car ay Red ni Taylor Swift. Charot. And guys, we need to get out of the car first kasi may imimit tayong staff ng SJMIS. Kasi nga tinanong ng aming principal, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang nationality. I think American or British. Hindi ko alam. Basta maganda yung accent niya. Kasi kinonfirm niya kahapon na bulakin yung gala, kailan ka ba talaga at anong oras pupunta dito sa St. John Mary International School. Kasi nga daw, since Sunday, walang tao sa school. So nag-assign siya ng isa sa mga staff na i-meet ako to give the keys, tapos para na rin maibigay sa akin yung susi at ma-welcome ako dito sa homestay nila. Trinay ko ngang libutin itong campus pero talagang naka-close ang kanilang gate. Tingnan nyo naman, closed pa siya. So bukas pa mag-o-open yan dahil alam nyo nga guys, dito sa SJMIS ay sa August 28 pa ang opening ng academic year 2023-2024. This week ay puro trabaho lang muna kami dito. Wala munang mga bata. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, bukas ay may orientation day. So tomorrow is a big day for new teachers. At isa ako dyan. And guys, parang nakita ko na nasa lagpas kaming 10 na bagong mga teachers dito sa SJMIS. Alam nyo, ang swerte-swerte naming mga na-hire dito, lalo na yung mga nasa Pinas pa. Hindi ko alam kung mga or nag-iisa lang siya. Kasi nga alam ko, kasi bukas yung dating niya Tingnan nyo nga yun, no? Ang swerte. Pero thank God, really dahil nga nasa Pilipinas pa siya, may work na siya dito sa Thailand. At eto na siya. Ito na ang nag-iisang Miss Lada. Charot lang Pero yan din kasi pangalang binigay sa akin, Miss Lada. Di ba very common name yan ng mga Thai? And while walking papunta nga dun sa homestay ng mga teachers, ay nakapagkwentuhan kami ni Kun Lada o ni Miss Lada. At tinanong ko nga siya kung maraming Pilipino dito. May mga Pilipino talaga dito. And she also asked me kung anong subject ang aking tuturuan and what level. At ang sabi ko nga, science ng middle school. And she told me that I will be staying in homestay number 3. At nagtaka ko, bakit number 3? Ano ba yung number 3? At naging relevant naman talaga ang number 3 sa akin dahil recently nga, sabi ko nga sa inyo, 3 international schools yung nag-hire sa akin. At iyan, yung nakikita nyo nga na yan, yung dormitories nila. At eto na guys, number 4 ito. Kaya pala,
may numbers o may codes yung mga houses o yung mga homestays. And I asked Miss Lada, anong number yung homestay ko? At ang sabi nga niya, homestay number 3, Mr. Ron. This housing area of the school reminds me of the US style ng mga bahay, no? Yung mga walang gates, diba? Tapos malalawak yung mga yards, may front yard, may backyard, tapos walang mga bakod, walang mga fences, diba? These homestays are really secured. These homestays were built with ceiling to floor glass windows and walls. Pero guys, I would like to tell you that I will be here temporarily. At ipapakita ko rin sa inyo later yung mga condominiums and apartments that we have visited at nag-inquire kasi kami ng pwede kong lipatan. Kailangan namin dito mag-intay guys kasi nga meron palang isang Chinese teacher na nandito rin sa homestay number 3. At hindi nga alam ni Miss Lada kung nasa loob ba talaga ng homestay yung Chinese teacher or nasa labas. Pero palagay ko, malamang nasa loob kasi nga sabi ni Kim Chu, diba, bawal lumabas, Charis. Nakakatawa yun. Habang nag-iintay, huwag nating sayangin ng time. Time is gold, not silver, not bronze. Char. Tara, pumunta tayo doon sa dormitory para malapitan natin at makita natin ang itsura ng mga dormitory homestays nila dito. Sa malamang, wala pa siguro mga tao kasi nga nakabakasyon pa, di ba? Ang August nga kasi ay break. Pero meron na isang Chinese teacher dito na nasa homestay number 3. O yan guys, napakita ko na sa inyo yung dormitories ng SGMIS ha. Puntahan kaya natin yung homestay number 1 saka homestay number 2, no? Tara, tingnan natin, pasyalan natin kung ano yung mga itsura ng homestay 1, homestay 2. Tapos, tara, lakarin natin yan. Dahil nga guys, sa napakalawak ng lot area nitong school, ay talaga namang napakaraming puno. Diba? Sa mga estudyante, ang sarap mag-aral kasi nga, relaxing yung environment. At sa mga teachers and staff, ang sarap ding magtrabaho dahil very relaxing at nature talaga ang makikita mo dito sa school vicinity. And guys, look at us. Talaga namang nandito pa rin kami sa labas dahil nga hindi namin maibaba yung mga gamit because the Chinese teacher hasn't opened the door yet. Patuloy kong i-vlog ang ganda nitong homestay nila. At ayan nga guys, andito na pala siya. Finally, nabuksan na rin ang aming homestay. Therefore, pwede na natin ibaba yung mga gamit at ipasok na natin sa loob ng homestay. Pero later na tayo mag-ayos, no? Kasi nga kailangan pa nating mag-lunch at kailangan pa nating tumingin ng apartment or any condominium na available doon sa town proper. You know what, when I Samsonite, ayoko magasgasan yan. Pera biro. Alam nyo ba magkano yung Samsonite na yan? Nasa 14,000 baht. Nabili ko yan siguro mga 5 years o 6 years ago. Remember the brand? Samsonite. At dala ko na nga lahat ng mga essentials para sa aking pagtuturo. Plus yung mga long sleeve shirts at mga pang-araw-araw kong damit. Medyo madami-dami din talaga. And take note, lilipat pa ako ng isang beses. Dahil nga guys, to be honest, mas gusto ko yung area na maingay kaysa sa area na tahimik. Di ba nga karamihan sa ating mga Pilipino, mas gusto natin maingay kaysa sa tahimik. Buti nga guys, at nagkasya kami dito sa car kasi sa sobrang dami nga ng mga gamit, hindi ko kanina alam kung paano ko papasok at uupo siya sa aming kotse. Let's talk about housing accommodation guys, no? So dito nga may 4,000 baht kami na housing allowance. So meaning, so parang libre na nga yung bahay na titirahan mo o yung apartment or condominium na titirahan mo. Unless you will be getting a more expensive place. So for example, ang kukunin kong condominium ay 6,000 baht per month. So meaning I have to add like 2,000 baht dun sa 4,000. Pero not bad, no? Much better kesa wala, di ba? This is one of the benefits na sobrang beneficial at sobrang importante sa ating mga OFWs. Alam nyo kasi yung ibang mga OFWs sa ibang mga countries, may mga pa-accommodation talaga sila sa mga companies nila, sa mga hospital, sa mga offices. Kasi nga, we are working abroad, no? Malayo tayo sa Pilipinas. So dapat may accommodation tayo. Isa yan sa mga privileges na dapat talaga. Parang dapat it's a must nga talaga sa atin yan eh. Pero I'm wondering why hindi magawa sa ibang companies o sa ibang schools dito sa Thailand. Alam nyo ba, noon nga nagtrabaho ako sa Indonesia, noon talagang meron kaming housing allowance every month. Tapos, ang kontrata kasi noon sa Indonesia ng mga housing o ng mga apartments nila and condominiums o ng mga houses talaga ay nasa 1 year. So, dapat bayaran mo siya talaga ng buo yung 1 year na yon. I mean, yung buong rent ha, ng 12 months. Babayaran mo dapat yun ng isang bigayan lang. Dito nga
nga sa Thailand, monthly pa natin binabayaran, right? Tara na guys, excited na ako. Let's put all the things inside this homestay. Laking pasalamat ko nga at hinatid ako ni Habi at ng aking pamangking si Chabe. Kasi nga talaga may tumulong sa akin mag-video at may tumulong sa akin na maghakot ng mga gamit na to. And here we are guys, dito sa loob ng homestay. At gusto ko rin talagang makausap yung Chinese teacher because I wanna ask her regarding the policies at sa mga do's and don'ts plus yung mga appliances na pwedeng gamitin dito sa homestay. At tapos guys, talaga namang pagod kami. Kailangan na natin kumain dahil nga lunchtime na. But before eating, kailangan natin maghanap ng accommodation sa labas para malaman din natin kung magkano ang per month nila dito sa mga apartments at sa mga condominiums. Kasi nga guys, remember dun sa shinare ko sa inyong vlog about looking or searching for an apartment, diba? Na kailangan ang dami mong considerations before you move in. And here we are guys, nandito na tayo sa first condominium na mag-i-inquire tayo. Ito nga palang condominium na to was recommended by the school's HR. At sa finorward na link ng HR na sa Miss Gingy, ay nakita ko na nga kung ano yung itsura ng labas ng condo, but hindi ko pa nakikita yung mga rooms. From the outside, talaga namang napakaganda ng condo. Ako nga ang tatanungin at papipiliin, gusto ko na nga magstay dito sa condo na to. Well, pero dapat natin munang makita yung itsura ng loob, di ba? At mostly naman dito sa Thailand, pag nag-i-inquire ka sa isang condominium, talaga namang pinapakita nila sa iyo yung room. Plus, usually dinidiscuss din ng person in charge ng condo yung mga amenities. At ganito na nga guys, yung itsura ng room. Pagpasok mo, on your right, ay may toilet na sobrang sosyal. And on your left naman ay may sink at merong space para kung magluluto ka. And look at those cupboards, di ba? Sobrang sosyal. At ito na nga yung mga pieces of furniture na available sa mga rooms. Meron silang sofa plus a queen-sized bed. And other than that, meron ng mga appliances na kasama like microwave oven, may refrigerator na din, plus may television pa. At dalawa nga yung rooms na available na magkatapat dito sa 4th floor. Pero may difference kasi yung isa facing the parking area, yung isa facing the road. At yung room facing the parking area nga daw ay nasa 7,000 baht. At yung nasa kabilang side naman ay nasa 6,500 baht. But who cares naman kung ano doon? Mas gusto ko na yung 6,500. Okay lang naman yung facing the road. Spacious nga yung kanilang veranda, so pag maghahang ka dyan ng mga clothes mo, pwede. At mas advisable nga daw na magluto dyan sa veranda. Dahil dito nga daw sa loob, pag nagluto ka, baka daw mag-alarm yung smoke detector nila. At eto na nga, lumabas kami dito sa veranda and you'll see the view from here. Pwede nga palang kumuha dito ng 6 months na contract. Dahil sa Nonthaburi, usually 1 year na ang contract ng mga condos and apartments. At dito naman tayo sa medyo mas budget-friendly dito sa Ebina. Dito kasi ang price range ng mga rooms ay nasa 3,000 to 4,000 lang. Pasok na pasok at perfect dun sa 4,000 na housing allowance ko. At bukod dyan, dito nga guys ay medyo mas maingay at sa baba at napakaraming tindahan. I think mas okay naman dito na 3,000 to 4,000. Hindi naman ako naghahangad ng magandang room. Importante ay may matutuluyan ka dito sa Saraburi dahil naman uuwi din naman ako sa Nonthaburi ng Friday, Saturday at Sunday. And I think medyo mataas din tong building na to. Nasa 15 floors din yata kasi may available daw na room sa 9th floor at meron ding available na room sa 15th floor. At eto na nga guys, sinamahan na nga tayo ng apartment Mayban. Mayban nga pala ang tawag nila sa mga helpers nila dito sa Thailand. At sabi niya, ipapakita niya muna sa amin yung nasa 9th floor na room. At kung hindi namin magustuhan yun, dadalhin niya kami sa 15th floor para naman may iba kaming choice. So guys, ito na nga, lumabas na kami sa lift at ito yung itsura ng hallway ng apartment na to. At gusto ko na talaga to guys kasi nga simple lang naman yung apartment and then kompleto din naman sa mga furniture. At sabi ko nga, ang importante ay may ref. Kasi nga usually yung malalaking appliances at yung malalaking pieces ng furniture, iyan yung mahihirap ilipat pag maglilipat ka ng bahay, diba? At guys, tingnan nyo naman, bumungad agad yung veranda na napakalaki na pwede pang gawin na isang room. Very spacious tong room na to na nasa 9th floor. Tingnan nyo naman ang luwag-luwag at kompleto nga ng pieces ng furniture. At ang una ko nga tinanong sa Mayban ng apartment na ito ay kung pwedeng magpakabit ng router. Dahil nga sa nature ng work ng mga foreign teachers dito sa Thailand, talaga namang gamit na gamit natin ng computer. So dapat meron tayong internet connection sa ating accommodation. At chinek din natin ang toilet, maayos naman lahat. So guys, decided na ako, I'll choose this one. So compared doon sa first site condominium na kailangan ko magbayad ng 18,500 in total, dito naman ay nasa 7,000 or 8,000 lang ang babayaran ko. Lahat-lahat na yun. Kahit saan naman kami nakatira, may school service naman. O diba, bongga guys? Talaga namang susunduin kami in the morning and ihahatid kami ng afternoon. At i-vlog ko rin yan. Abangan nyo yan guys. At ito na guys, nakahanap na tayo ng apartment. So ang next step natin, kumain na ng lunch. Kumain kami ng shrimp fried rice. Na kung tawagin nila dito sa Thai language ay kaupad kung. After na natin kumain ng lunch, ay bumalik na tayo dito sa SG
SJMIS o sa St. John Mary International School at time to ligpit na. Magliligpit na tayo ng ating mga gamit na ipinasok natin kanina. Alam mo guys, kung gustuhin ko naman magstay dito sa loob ng SJMIS o dito sa homestay nila, pwede naman kasi ang iniisip ko talaga yung mabibili ng mga food pag nagutom ka and then yung mga drinks, diba? Kasi medyo malayo talaga yung homestay doon sa papalabas. Kung lalabas pa ako sa gabi na medyo madilim na, hindi na ako komportable. So, mas maganda na doon na lang talaga sa Ibina Apartment. Pero guys, hindi pa sure yan ha. Yun lang talaga yung pinag-decide ko dito sa dalawang condominiums o sa dalawang apartments. Bukas ay makikita ko naman yung ibang mga teachers dito sa orientation day namin. So makakapag-usap-usap kami o makakapagtanungan tungkol sa aming mga accommodations. At magtatanong din ako sa kanila, baka mas may maganda silang options. At dito nga sa back lawn o sa backyard ng aking homestay ay nandito pala nakapark yung SJMIS iconic bus. Isa ito sa mga striking elements ng mga videos ng school. Kasi nga, tingnan nyo naman kulay red and then may pangalan ng school na nandyan sa sides. Ang ganda, diba? Mapapasana all ka na lang talaga. School bus pa more. Yung school mo ba may school bus? Baka naman school songteo. Charot. At yun nga guys, sa paglilibot ko dito sa backyard or sa backlawn ay talagang napakarami pa pala dito mga homestays. O yung school mo ba may homestay? Baka stay lang. Char. Alam nyo guys, talaga ang mga schools no, dapat talaga sila pinapaganda at minimaintain na mabuti. Kasi nga ang schools are the learning environment of our children. Char. Pag talagang nakita ko tong umandar, naku, tatry ko talagang i-drive. Charot. At talaga naman guys, di ako makaget over sa ganda itong mga homestays dito sa SJMIS. Kaya naman apura ang video ko. Hindi matapos-tapos tong vlog na to. Ang haba-haba na ng voice over ko. Pati ang mga dormitories talaga namang nakakamangha pa rin. At sabi nga kanina ni Miss Lada ay magiging busy na ulit itong surroundings natin kapag naman may mga bata na o nag-open na talaga yung academic year. Guys, mag-homestay tour na tayo. Welcome dito sa homestay ko sa SJMIS. So guys, mabalik tayo sa usapang salary at benefits. Hindi sa kinukumbinsi ko kayong lumipat ng international school, but you should know your worth. Sabi ko nga palagi, we Filipinos, we deserve something more. Kasi nga, innate tayo na masisipag at matyaga, diba? Kaya nga tayo nagiging OFWs. Kasi nagsusurvive tayo sa ibang countries. Sabi nga nila, paano lang ang mundo kung walang Pilipino, di ba? Ay matanong nga kita, kaya mo ba talagang tiyagain yung isang trabaho na pasok ang sweldo, tapos ilalabas lang, tapos wala sa yung matitira? Okay lang ba sa yung ganun? Siguro not now, pero one of these days, siguro marirealize mo rin na you deserve more. Kaya ka nga lumabas ng Pilipinas para makaipon ng pera, di ba? Para makapag-save at makatulong sa pamilya. Matitiis nyo ba guys na hindi tumaas ang sweldo nyo? Lahat na ng presyo ng mga bilihin at pamasahe nagtaasa na. Unless balak nyo magkaroon ng monumento ninyo in the future. Kaya nga ng words of encouragement ko lagi sa inyo guys, diba? Kinaya nga ni Bulaken yung gada, mas kaya nyo din.